Saksi ang GMA News sa hirap ng WBO #1 contender sa pagpapapawis para maibaba ang kanyang timbang sa 147 pounds. Dilingid ang usap-usapang mismatch ang laban ng Pacquiao-Clottey. Pero ayaw pa kasiguro ng Team Pacquiao dahil tulad ng huling kalaban ni Manny na si Miguel Cotto, kilala si Clottey sa kanyang athleticism na inaasahang magbibigay sa kanya ng stamina at lakas para lumaban hanggang sa huling round. Mas mahaba rin ang reach at mas matangkad si Clottey kay Pacquiao. At wala mang duda na mas lamang si Pacman kung win-loss records ang pag-uusapan. Kahanga-hanga rin naman ang mga panalo ni Clottey. 35 wins kung saan 20 dyan ay knockout. Pero kung sino ang magtatagumpay sa dalawang mahuhusay na fighter, saksihan na lang natin sa linggo dito sa GMA. Mula sa Dallas, Texas, ako si Lala Roque ang inyo. Saksi! Kumpiyansa naman ang mga tagahanga ni Manny Pacquiao na muling mananaig ang kanilang idolo sa pakikipagsagupan nito kay Joshua Clottey. Paniwala rin ng mga eksperto sa boxing, hindi sapat ang pagkauhaw ni Clottey para mapagtagumpayan ang bakbakan nila ni Pacman. Saksi si Rafi Tima. Tuwing laban ni Pacman, tumitigil ang mundo ng mga car wash boys na ito. Kaya naman excited na raw sila sa nalalapit na bakbakan. Pero aminado ang karamihan, hindi sila ganong pamilyar sa galing at estilo ng Aprikanong si Clottey. Kaya naman ipinanood namin ang isa sa mga laban ng challenger ni Pacman. Malakas din bibigay eh. Parang laki, no? Bagamat kitang-kita ang laki ng katawan ni Clottey, ang mga diehard fans hindi natitinag sa kanilang prediksyong mananalo ang pambansang kamao. Wala nga yung bitawan eh kasi di madulas yung kamao. Yung laki ng katawan, tamaan talaga yan. Gano'n? So kahit malaki katawan niya? Oo, tamaan yan. Hindi mo nanalo kay Pacquiao? Hindi mo nanalo. Kahit na mukhang malaki siya? Hindi mo nanalo yan. Oh, tulog na. Kaya ang tanong na lang, ano kayang round babagsak ang kalaban? Baka hindi abot ng 8 rounds yan, sir. Hindi abot. Ikaw? Hanggang 5 lang ako, sir. 5 rounds lang, bagsak na yan. Mga 7 rounds, sir. Kung sa gutom sa pagkapanalo ang usapan, tiyak daw na lamang si Clottey kay Pacman. Pero para kay Mang Larry nakasabay ng isa ring boxing great na si Gabriel Flashy Lorde, si Pacman pa rin ang mananalo. Palagay mo, yung desire niya para manalo, sapat na para matalo niya si Pacquiao. Siyempre, kada boxer gusto talaga manalo. Puro sa tingin ko sa laban na ito, mahihirapan siya kay Pacquiao. Sabi naman ng mga boxing analyst, wala nang bakas si Pacman ng bara-bara ng estilo noon. Ngayon, mas kalkulado na siyang lumaban at lalo pang bumilis at lumakas. Mga katangian daw na magdadala kay Pacquiao sa isang panibagong tagumpay. Si Clottey maraming issues eh. Like, hindi naman ito talaga yung trainer niya. No? Yung gustong-gusto niyang trainer, hindi nakakuha ng visa. No? So, probably if Clottey wins, one of the biggest upsets in the history of boxing. Ako si Rafi Tima ang inyo. Saksi! Samantala, wala pa ring linaw kung ano hakbang ang gagawin ng gobyerno para maibalik ang normal na supply ng kuryente sa Mindanao. At ayon pa kay Energy Secretary Angelo Reyes, posibleng walang kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao sa mismong araw ng eleksyon sa Mayo. Saksi si Julio Segovia. Kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa buong Mindanao, pwede nang galawin ang bilyong-bilyong pisong pondo ng gobyerno para tugunan ang power crisis sa rehiyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano-ano mismo ang mahakbang na gagawin ng gobyerno para maibalik sa normal ang supply ng kuryente roon. Ang pagtatayo ng mga modular generator set, halimbawa, bubuno pa ng ilang buwan bago makapagbigay ginhawa sa mga taga Mindanao. Galing na mismo kay Energy Secretary Angelo Reyes. Sa araw ng kauna-unahang automated elections ay malamang wala ring kuryente ang malaking bahagi ng Mindanao. To be safe, maybe 2 months to 3 months, no? At most 4 months. If we go full blast, accelerate the leasing of these modular gensets. At kung kailan matatapos ang problema sa brownout sa Mindanao, di pa rin masagot ng kalihim. The only thing that's certain is we will do our best and try to solve it this soon as possible. Matatandang noong 2008 ARMM elections, maugong ang balitang nagkaroon ng hokus-pokus sa bilangan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pero higit pa sa mga hakbang na iminumungkahi ng gobyerno para matuldukan ang power crisis sa Mindanao, sabi ng ilang eksperto, mas dapat daw nating pagtuunan ng paglaban sa epekto ng climate change na siyang tunay na sanhi raw ng nararanasan nating tagtuyot. Bilang pakikiisa dyan, muling gaganapin ang Earth Hour sa March 27, ganap na alas 8:30 ng gabi, kung saan hinihikayat ang lahat na patayin ng mga ilaw sa loob ng 1 oras bilang tulong sa kalikasan. Ako si Julio Segovia, ang inyo, saksi.
Ginagamit pa rin ng mga kabayo at bangka sa paghahatid ng mga PCOS machine at ballot box sa mga malalayong presinto. Tiniyak naman ng militar at pulisya na magbibigay sila ng dagdag na seguridad. Saksi si Tina Pangliban-Perez. Ang mga eksenang ito na ating nasaksihan sa ARMM elections noong 2008, asahan pa rin daw na magbabalik sa kauna-unahang automated elections ng bansa sa Mayo. Tiyak daw kasing pahirapan pa rin ang delivery ng mga PCOS machine at ballot box, lalo na sa ilang liblib na presinto. Sa Tapasaklan halimbawa, 32 sapa ang tatawirin ng mga taga-Argo International Forwarder na siyang maghahatid ng mahigit 35,000 na PCOS machine sa Visayas at Mindanao. Mag-aarkila ka talaga ng mga lansya. Pag may mga kabayo, we have to rent the kabayo. Kasi may areas talaga na kabayo yung ano. Ang Germaline Enterprises naman ang nakatokang mag-deliver ng mahigit 7,000 PCOS machine sa NCR. Wala namang pong masyadong problema sa NCR kasi accessible po naman lahat. May kanya-kanyang security personnel ang mga forwarder, pero magbibigay pa rin ng dagdag seguridad ang PNP at AFP. We know for a fact that there will be tremendous security requirement that will be demanded from the PNP and the armed forces just the same. So, just like the armed forces of the Philippines, we are really committed in throwing all the resources to the PNP to make this election work. Wala rin daw nakikitang banta ang mga otoridad galing sa mga rebeldeng grupo. We haven't seen any manifestation of resistance to the conduct of the local and national election in these areas. Noong 2004 elections, nasabit ang AFP sa Hello Garci controversy. Para hindi na ito maulit, lilimitahan na lang sa pagbibigay seguridad ang papel ng militar pati na ng pulisya sa eleksyon 2010. Ni hindi man lang nila pwedeng hawakan ng mga PCOS machine o anumang election paraphernalia. Ako si Tina Pangliban-Perez, ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. Mga baging sa isang bayan sa Tarlac, nag-ala Manny Pacquiao. Mga eksena sa susunod na installment ng Twilight Saga Silipin. At Judian Santos, kumpirmadong buntis. Balitang hatid, isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.